Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol kay Attorney Harry Roque, yung kanyang application ng asylum sa Netherlands. Merong post dito ng Inquirer.net 3 hours ago. Wala nang tago-tago. Former presidential spokesperson Harry Roque expressed elation yung tuwa, after officially submitting his asylum application to the Immigrant and Naturalizadiente yung the Netherlands Immigration Bureau. Yun. So ito yung exact statement ni Harry Roque. Dito na muna ako. Wala nang tago-tago. Kaya nga nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluha talaga ako, napahagulhol. Sabi ko, first time in 6.5 months, hindi na ako nagtatago. Yan po ang pahayag niya. Sinabi niya ito noong March 28. So ngayon lang na i-post. So magbasa tayo ng mga comments. Once nga nag-apply ka, automatic approve na ba? Palagay ko hindi. So itong stage ni Attorney Harry Roque is application pa lang. Wala pang assurance na ma-approve. Depende ngayon sa government ng Netherlands kung i-approve nila. Kaya ito may nag-comment, Noel Manigbas. Application is one thing but approval is another. Much bigger hurdle. Let's see where it will take you. Yon. Pamela Kate Balyangka. He is scared to be held in custody by the Philippine police because they know that what they did to Senator De Lima. Ayun. So dito, lumalabas sa mga comments na wala pa talagang assurance na ma-approve itong application ng asylum ni Secretary Roque. Ano sa tingin nyo? May puruhan ba? How big? Gaano kalaki ang tsansa na ma-approve? Ako, personal opinion ko lang ito. Kasi kilala ang Netherlands na ganyan. Masyado siyang mapagbigay sa mga immigrants na nag-apply. Example, si Joe Masison. Inapprove nila yung kanyang application for asylum at ni minsan hindi nila itinurn over sa Philippines. Ganyan ang patakaran ng Netherlands. Kilala itong bansang ito na tumatanggap ng mga aplikante ng asylum. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, may pag-asa si Attorney Roque na makakuha ng asylum kasi alam ng Netherlands government na nandyan si PRRD, nililitis sa ICC. Alam nila na malapit sa Pangulong Duterte si Attorney Roque bilang dating spokesperson. So let's pray na mabigyan na siya ng asylum kasi delikado nga naman, tagal niya nang nagtatago. But anyway, yung kanyang warrant of arrest naman is galing man lang sa iba galing lang yun sa
Congress, wala pa naman siyang kaso, complaints lang ata ang hinaharap niya sa piskalya. Wala pa siyang warrant of arrest galing sa ating mga korte. So, ang pagkakaalam ko, yung warrant of arrest niya galing sa Kongreso is mag-expire pag natapos na ang termino ng 19th Congress. So malapit na rin. No, ngayon, mag-April na, April, May, June, hanggang June lang yung 19th Congress. So 3 months from now, mawawalan na ng visa yung warrant of arrest niya galing sa Congress. So pagdasal natin, ako believe din ako dito kay Attorney Harry Roque dahil he remained true. Hindi niya iniwan ang mga Duterte. Kaya nung nailipad na si PRRD sa Netherlands, ang isa sa pinakaunang dumating sa Netherlands, si Attorney Roque, na una pa ata siya dumating o sabay sila ni BP Sara. So sa ngayon, hindi kasama sa defense team ni PRRD si Attorney Harry Roque kasi nga wala pang kasiguruhan ang kanyang pag-stay. But ako, naniniwala ako, my opinion is pag na-approve na itong asylum application niya, palagay ko isasama na rin siya na magiging dagdag na maging abogado sa defense team ni PRRD. Yan yung basa ko. So sino pa? Si Ka Eric, kumusta na kaya siya? Isa rin siya na nagtatago kasi ine-expect niya na ma-issuehan siya ng warrant of arrest sa Kongreso kasi nga hindi siya nag-attend sa TRICOM. So nasaan na nga ba si Ka Eric? Nasabi lang niya noon na pupunta siya sa malayong bansa, but kung saang bansa siya nagtatago, wala na rin akong alam. So katulad siya ni Attorney Harry Roque. So good luck kay Attorney Harry Roque at Ka Eric sa kanilang pagtatago-tago galing sa kanilang warrant of arrest. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is tinutulong natin sa Talaandig Tribe of Bukidnon. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan. Kasi nga ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino ug ako karon silang bisitahon. Maayong buntag manang, Manoy. Maayong buntag. Nagunsa man mo diya? Gabuno mi. Gabuno. Oh, nagabuno mo saging. Apil lang mga bata, tabang abuno. Tabang ni sila kay wala mo sila. Walay klase karon kay Domingo. Way klase. Oh, tabang sila sa pag-abuno ang mga bata. Oh, nagtabang ni sila, natabangon ni sila kay aron sa ilang Makatuon sila sa pagpananom. Oh. So pila gani ni manang kapunuan manang ang inyong saging lakatan nang? 170 tanan. 170 tanan. 20. So mo na ni, luag naman ang ilang saging ilang manoy. So nag-abuno karon sila. 170 ni tanan kapunuan apan gawas nga hinlo ilang saging. Tambok pod kay padayon man sila niini sa pag-abuno og sa pag-atiman sa paghinlo. Humayog yun ang tubo sa ilang saging lakatan.
O karon manang manoy unsa ning inyong ikasulti nga karon padayon ang pag-abuno, pagtabang, pagsuporta sa magamit nato sa saging ug sa pagpananom. Salamat sa Salamat sa Ginoo ug labaw sa nagtanaw nagtanaw sa YouTube mga padayon ang ilang pagsuporta Pagsuporta namo sa kay amo. kining among padayon gid ni mananom ani. Oh, salamat sa pagpadayon sa pagsuporta sa amo kay aron makapadayon mi sa pagpaeskwela sa among mga anak. Pagpa-eskwela. Anak natin. Ay. Mo eskwela din na sila. Yun na sila. Oh, eskwela ni sila. Oo. Sa katabangon ni sila kun walay eskwela. Gapatabang sila abono. Oh, patabang ni sila pag-abono. Oo, Kaya para. tudloan sila. Sige manang salamat. Salamat sa nagtanaw YouTube. Oo. Sa pagsuporta sa amo Oo. Padayon yun. Oo.